Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito, alamin na po natin ang pinakahuling impormasyon na nakalap ng Pag-asa tungkol po dito sa binabantayan po nating dams, lalong-lalo na po yan dito sa bahagi ng Luzon. So ngayon po nakatutok pa rin po tayo sa tatlong major dams, kabilang po dito ang Magat Dam, Pantabangan at ganun din itong Angat Dam. So unahin po natin dito sa Angat Dam na matatagpuan po natin sa may Norzagaray, Bulacan. Kapag po tag-init season, ang low water level po nito ay 180 meters at kahapon naman meron po yung 182.09 meters at nakitaan po ito ng pagbaba sa water level na umabot ng 0.36 meters. Sa ngayon po medyo malapit na ito sa kanyang low water level kaya patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod na mga oras. Habang dito naman po sa Magat Dam, ito po nga normal water level kapag po hot and dry season ay 160 meters at kahapon po base po sa datos ng Pag-asa, meron po yung 183.33 meters at nagkaroon po ito ng pag-akyat sa water level na umabot ng 0.07 meters. At panghuli po natin, dito naman sa may Pantabangan Dam, yan po yung matatagpuan po natin sa Nueva Ecija. Ito po nga low water level nito kapag po tag-init, yan po yung 171.50 meters. At kahapon naman po, so far, meron po yung 179.29 meters. At nagkaroon lamang po ito ng kaunting pag-akyat sa water level na umabot ng 0.02 meters. At patuloy po natin babantayan ito po mga dam sa ito, lalong-lalo na po itong Angat Dam na medyo malapit na nga sa kanyang low water level. Dahil po sa mahigpit nating pagbabantay sa level ng tubig sa ating dams, malaking bagay din ang magagawa ng pagtitipid natin ng tubig, lalong-lalo na ngayong hot and dry season. Kaya narito po ang mga water conservation tips. Una po dito, gumamit po tayo ng water-efficient flush toilet. Next, dapat din po nating ayusin kaagad ang sira o tagas na makikita po natin sa tubo sa ating bahay. Kasama rin po sa ating mga tips ang paliligo ng mabilisan. At para rin po makatipid po tayo ng tubig, dapat gumamit po tayo ng water-efficient na gripo at huwag pong iwanan nakabukas ang gripo, lalong-lalo na kung hindi naman po ito ginagamit. Gumamit din po tayo ng energy-efficient washing machine. Yan po ay recommended din para po sa atin yung mga energy-efficient na washing machine para po yan lalong-lalo na sa mga mommies na naglalabas sa kanilang mga tahanan. Dapat din po magdilig po tayo tuwing madaling araw o kaya naman po ay bago magabi para po maiwasan po natin yung mabilis na water loss o evaporation. At panghuli po sa ating mga tips, linisin po ang kalsada gamit po ang walis at timba ng tubig sa halip na gamitan po ito ng hose para po hindi na po tayo mag-consume pa ng water sa ating paglilinis. So yan po ang mga tips na dapat po nating tandaan para makatipid tayo ng tubig ngayong tag-init season. Ngayon po alamin na po natin ang inaasahang weather conditions sa mga susunod na araw. Ito po ay sa pamamagitan ng pag-check po natin sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin dito sa Baguio City, makakaranas pa rin po kayo ng mababang temperatura. Yan po ay 16 to 26 degrees Celsius. Simula po yan bukas at magpapatuloy po yan hanggang sa Biyernes. Dito naman sa Metro Manila, asahan po natin ang mainit na panahon dahil mataas pa rin itong agwat ng temperatura. Yan po iaabot ng 25 to 36 degrees Celsius pero meron pa rin po chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at paghulog. Simula po yan Wednesday at posible po yung magpatuloy hanggang sa Friday. Dito naman sa Metro Cebu, inaasahan po natin ang generally fair weather. Simula po yan Wednesday at posible po yung magpatuloy hanggang sa Biyernes. Dito naman sa Metro Davao, inaasahan pa rin po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na siyang magdadala naman ng chances sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Simula po yan Miyerkules at magpapatuloy po yan hanggang sa araw naman ng Biyernes. At panghuli po natin sa Zamboanga City, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies at meron pa rin po chances sa mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog lalong-lalo na pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Ang ganitong weather condition mararanasan po yan simula Wednesday at posible po yung magpatuloy hanggang sa Friday. At ngayon po alamin naman po natin extremes of temperature na naitala po ng Pag-asa kahapon po yan, araw ng Lunes. So yung minimum po natin umabot ng 22.3 degrees Celsius. Yan naman pong maximum po natin ay umabot ng 35.7 degrees Celsius. Yan po ay sa ganap naman na 3:15 ng hapon. Sa ating pong humidity, ang minimum po ay 39% at yung maximum po natin umabot naman ng 71%.
At ngayon po, paano nga ba natin malalabanan ang matinding init ngayon pong hot and dry season? Beat the heat, ngayon tag-init. Narito po ang mga tips mula po yan sa Panahon TV. Napaka-importante po na maging hydrated tayo, kaya mabuting uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. Para naman maprotektahan ang mga mata, magsuot po kayo ng sunglasses kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. Magsuot rin po ng sombrero o sun visor para hindi gaanong mainitan ang ulo at maprotektahan na rin po ang ating buhok. At dahil dapat inaayon rin sa panahon ng ating kasuotan, piliin po ang light-colored clothes para mas maging hawa at presko ang ating pakiramdam. At para naman sa mahilig lumabas ng bahay, lalo na yung mga nagpupunta ng beach, huwag pong kakalimutang mag-apply ng sunscreen lotion na may SPF 15 para maprotektahan ang inyong balat. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.